nakatanggap po ba ng bulaklak, ng chocolate, ang si Ate Ruth kami pag-date? Ngayon naman po, sa Lord tayo makikipag-date dahil sabi nga po diba sa verse, kaya natin magmahal dahil una tayong minahal ng Lord. Kaya si Lord naman ang haranahin natin, sa Kanya naman natin ipakita yung pagmamahal. Sa Kanya naman natin iparamdam kung gaano natin siya kamahal. Tama po ba? Parang ubus na natin yung pagmamahal niyo Mahal po ba natin ang Panginoon? Amen. Kaya ibigay natin yung best version sa ating Lord. Ang Diyos ang hinahanap ko, kung ito at wala ka ay di makikita. Sino sa masino, sino sa lahat, kasi ang buhay ang darang Diyos ang hinahanap ko, sa buhay kang ito at wala ka ay di makikita. Sumasabay sa'yo, sabay sa langit na kasi ang buhay ang darang Ako ay
kamangha-mangha kung paano mo kami minamahal, Panginoon. At kahit hindi kami kamahal-mahal, Lord, ay patuloy namin itong nararamdaman. Dahil ikaw ang Diyos na dakila, ikaw ang Diyos na nag-iisa, na walang mahirap sa'yo. Hindi man namin kayang isipin, pero pagdating sa'yo, Lord, walang imposible. Kaya sa umagang ito, Lord, lumalapit kami sa iyong harapan. Hinaharana ka namin, Panginoon, na kaya namin magmahal at may nagmamahal sa amin dahil ikaw yung unang nagmahal sa amin. Dahil ikaw yung unang nagparana sa amin ng walang kapalit at walang katapusan na pagmamahal, Panginoon. At deserve mo na maramdaman din yung pagmamahal namin sa iyo. Dahil ikaw ay Diyos na tapat, ikaw ang Diyos na mapagpatawad, ikaw ang Diyos na mapagmahal. At lagi namin yung nararamdaman. Kaya church, iparamdam naman natin sa Panginoon ngayon kung gaano natin siya mahal, kung gaano tayo nagpapasalamat sa lahat ng mga bagay na ginagawa niya sa ating mga buhay. Dahil tunay na walang mahirap sa Diyos. Kaya idulog mo yan, kapatid. Kaya-kaya ng Panginoon yan. Ipagdiin ka sa Diyos sa mga oras na ito. Lumapit ka sa kanyang paanan. Ibaba mo ang iyong sarili upang maramdaman mo ang kanyang presensya, upang maramdaman mo ang banal na Espiritu. Dahil walang mahirap sa Diyos. Higit sa aking kalinangan, higit sa aking karanasan, higit sa aking isipin, ay kaya mong gawin. Higit sa aking kalakasan,
Pagbaba ni Jesus kasama ang mga apostol, nadatnan nila sa isang patag na lugar ang marami sa kanyang mga alagad. Kasama ang napakaraming taong buhat sa Judea, Jerusalem at mga bayan sa baybaying dagat ng Tiro at Sidon. Pumarawal sila upang makinig at mapagaling sa kanilang mga karamdaman. Pinagaling nga sila ni Jesus, pati na rin ang mga pinapahirapan ng masamang espiritu. Sinisikap ng lahat ng may sakit na makahawak man lamang sa kanya, sapagkat may kapangyarihan ng gagaling sa kanya na nagpapagaling sa lahat. Awitin po natin ang trust in Him.
sambahin at papurihan. Maraming salamat po sa isang litong nagdaan na hindi niyo po kami pinabayaan, bagamat maraming nangyayari sa aming kabaluyan. Lord, maraming salamat po sa malakasan na inyo binigay sa amin. Lord, patawarin niyo po kami sa mga kasalanan aming nagagawa. Nawa po ang inyong itatayo sa inyong harapan at ang kanyang mga salitang lalabas sa kanyang mga labi ay magsilbing kalakasan at maging ito pa ay maging daan kung kami ay maging malakas at hindi niyo kami pinabayaan. Maraming salamat po. Ito po ang aming samang dalangin sa mga sa mga ng Jesus. Mapalad ang taong hindi nakikinig sa payo ng masama at hindi sumusunod sa masama nilang halimbawa. Hindi siya nakikisama sa mga kumukutya at hindi nakikisangkot sa gawain masama. Sa alin kasiyahan niyang sunod sa pagkasaryaw, inukulit niya sa araw at gabi. Katulad niya punong pawis sa sarili sa kasakisan. Lagi sa raywa ang tao at pagkumuha sa katawan ng mundo. Anuman ang kanyang gawin, siya ay nagtatagumpay. Hindi ganyan na sino mang gumagawa ng masama. Ito ay tulad ng ipa, hangin siyang nagtatamad. Sa araw ng pag-ukong, pag-usay niya ay nakalasi, kaya hindi ulay sa grupo ng mga banal. Sa taong matuwid, siya ay mapatnubay. Ngunit ang taong masama, kahapangan at pagkukunan.
bata. I-expect po natin yung ating mga kamay sa mga batang ito. Panginoon, maraming salamat po sa mga buhay ng mga batang ito na handang magpuri at bigay ng awit para sa iyo. Lord, maraming salamat po sapagkat sa kanilang bata kaisipan ay namulat na sila upang ipaglingkod, Lord, yung buhay nila sa iyo. Ingatan mo sila, Panginoon, patuloy na ikaw yung magbigay sa kanilang kalakasan at katalinuhan sa kanilang pag-aaral at maging, Panginoon, ang pag-iingat sa kanilang paglalaro at sa kanilang, Panginoon, sa pamilya nila ay bless mo ito. Maraming dalang, Panginoon, maraming salamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Hindi po mula po sa pagbasa ng banal na kasulatan na matatagpuan po natin sa aklat ng Kawikaan chapter 27 verse 5. Sabi po dito, mas mabuti ang pagsaway ng hayagan kaysa pag-ibig na hindi pinapaalam. Ang Diyos po ang magpala sa pagbabasa ng kanyang buhay at banal na salita. Sige po, tayo po, bago po tayo lumako sa ating offering, ay last ko naman po ipahayag sa inyo yung February 23 po ay gawain ng ating mga bata sa Manena UMC at ang kabataan din po ay magkakaroon din ng gawain sa February 23 sa Kaingin UMC na po. At ito po ay ating dadaluhan. Ang usapan po namin ng ating tulit ay yung medyo malalaki na lang po ang isama doon sa Manena. Huwag na po masyado magsama na maliliit para hindi masyado Kaya magkakahiwalay po yung gawain ng kabataan at saka po ng mga bata. No? Okay po? Ulitin mo po sa umaga po ito. Yan. Sabi nga po ng isang kapatid natin sa pananampalataya ay lagi na lang natin itong pinag-uusapan. Lagi na lang natin itong tinatanong kung bakit pagdating sa paghahandog ay parang sabi nga meron na po tayong tahilan. Sino po ang mga may tahilan na mga tenga? No? Alam niyo po ba yung tahilan? Hello? Alam niyo po yung tahilan? Sa Tagalog kasi yung tahilan sa Matthew chapter 7, yung po yung nagpapatatag ng ating bahay. Na po. Kung baga sa panahon po natin ngayon, yung po yung poste o yung bigat. Pero ang dahilan po, ang sabi nga, pag tayo po ay dumating na sa punto ng buhay natin na may dahilan na yung ating mga tenga at ang ating mga pandilig, kahit ano pong salita ng Diyos ang ating ipahayag, lalo na pagdating sa ganitong pagkakaloob, ang lahat po sa atin ay magiging bingi. No po, hindi natin maririnig at hindi natin naibibigay ang para sa Panginoon. Katulad nga po ng challenge ng ating Pinas ng NAC-report, sabi nga ay nasa ating mga kamay ang tunay na tagumpay ng lahat ng ating pinapangarap. Huwag na po natin pamana sa ating mga anak ang ating mga ninanasa. Okay, bago po tayo magkaloob sa ating Panginoon, kaya welcome muna din po natin ang ating kapatid, ang nanay po ni Kuya Michael, si Ate Edeline Perez. Palakpak po natin siya. Yan, nasa likod. Welcome. At nawa, patuloy pa po niyong makita ang kapangyarihan at maunawaan ang tunay na biyaya ng Diyos
para sa inyong mga buhay. Muli tayo ay tumayo at tayo po ay magpuri sa ating Diyos. Almost okay po mamaya pa po. Sa kagalangan ko, pag ikaw ang tatay ko, at dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Sa kagalangan ko, pag ikaw ang tatay ko, at dahil mayaman ka, mayaman na rin ako. Ibuhos mo sa banda dito. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Sandali mo, parang hindi naman lubos yung kagalangan nyo eh. Maaraw na nga ng puso, lumabas na ang puso, pero yung puso natin parang hindi pa rin masaya na lubos ang kagalangan. Para tayo ay magandang sa ating Panginoon. Again, lubos ang kagalangan. Sa kagalangan ko, pag ikaw samahan po natin ang ating hindi. Kaya namin ako. Sa kagalangan ko, pagkat ikaw ang tatay ko, at dahil mayaman ka, mayaman namin ako. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos mo sa banda dito. Again, ibuhos mo din. Ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos mo, ibuhos mo sa pamilya ko. Once again, ibuhos mo. I-share mo natin ang pagkakala sa aming mga kapatid. Tayo po ay manalangin para sa ating pagpapalang ating tinanggap para sa ating Panginoon. Tubos o Diyos, kami nagpupuri, nagpapasalamat at tunay na nananampalataya at tulad po ng aming inawit. Lubos ang aming kagalakan at ang katuwaan na ikaw yung aming Diyos na mayaman higit sa lahat, na nagkakaloob, nagbibigay ng saganang pagpapala sa lahat ng bagay sa aming mga buhay. Hindi lamang material, hindi lamang pinansyal, kundi higit ang spiritual na aming buhay. Salamat po at nawa sa bawat pagpapala na aming natatamo, ikay balik namin na may pagpasalamat sa iyo. At tunay na ikaw ang aming mapanaligan, mapanampalatayanan, at nagtitiwala kami na ang lahat ng pagpapala na ito
ay babalik mo sa bawat lukbutan ng mga anak ng siksik, diglig at umapawalang silid kalalagyan. Di aming panalangin na may pagpapasalamat at tunay na may pagpupuri sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen.
Yan. Magandang umaga po. Para mahina po, para hindi naging susi si Kristo ng buhay natin. Magandang umaga po. Okay, magandang umaga po. Sa lahat po ng hindi naging susi si Jesus, pumalakpak po ng malakas. Gising naman pala kayo. No? Ayaw nilang talagang ayaw nilang talagang mag-good morning kay Lord. Okay. Ang sabi po ng text natin, pag inilasa po natin yung English version, open rebuke is better than secret love. Ang hayagang pagtutuwid ay tanda ng ang tunay na pagmamahal. Pero minsan, sino po yung taong ayaw na pupuna? Huwag nyo nang itaas. No? Dahil alam ko ikaw naman yan. No? Sino po yung mga taong, sabi nga, ayaw nakikita yung kanilang pagkakamali? Laging may depensa pag nakikita yung kanyang pagkakamali. No po? At sino naman yung mga tao na pag pinupuna ay laging may feedback? No po? Sa buhay po natin, sabi po ng Panginoon, ang tunay na pagpapakita ng pagmamahal ay pinapaalalahanan yung tao mahal. Kaya nga sabi po ng verse open rebuke is better than secret love. Hindi naman may express sa inyo yung pagmamahal, pero naniniwala ba kayo na mahal kayo ng katabi nyo? No, mahal kayo ng katabi nyo. Bagamat minsan nagkakaroon kayo ng feedback sa katabi nyo. No, lagi na lang akong pinapagalitan. No, lagi na lang akong pinagsasabihan. Pero, ang lagi po natin tatandaan, yung taong nagmamahal sa iyo na yan, iyan yung mata mo at yan yung taong nakakakita ng mga bagay na ginagawa mong mali. Kasi baka mamaya, na-overwhelming ka Di ba? Baka mamaya masyado kang na-amaze sa ginagawa mo, pero ang nangyayari, hindi na pala amaze-amaze yung ginagawa mo. Hindi na pala nakaka-overwhelming yung ginagawa mo. Pero sa atin, masaya tayo. No po? Na ginagawa natin ang lahat ng bagay nito para sa ating Panginoon. Sabi nga, sa buhay natin is where's the value of love? Gaano ba kabigat para sa inyo yung salitang pag-ibig? Pwede mo ba ako mag-interview? Saglit? 2 taon lang. Isa dito, isa dito. Pero pasensya kung sino matuturo ko, ha? Sino po na volunteer dito? Gaano para sa inyo, gaano kabigat o gaano kahalaga ang salitang pag-ibig? Ate Marika, wala na naman ika. Ang pag-ibig po, mabigat po yan. Kasi kahit minsan po, sobrang hirap na nung pinagdadaanan nyo. Tulad po sa isang mag-asawa, kahit mabigat na po yung pinagdadaanan nyo, basta't mahal mo yung isang tao, mamahalin at mamahalin mo pa rin siya. Kahit anong kamalian o kahit anong magawa niya sa buhay mo, sa pagkakamali sa pagsasama niyo, mamahalin mo pa rin siya. Nahihiya pa siya ng lagay ngayon, ha? Paano wala siya? Ay na. Pati ay na, liga dito. Ikaw ang pipiliin ko. Hindi. Kala mo makakaligtas ka, ha? Yan. Halika dito. Gano'n sa iyo kabigat? Yung salitang pag-ibig. Siguro po sa akin, Hindi, siguro naman. Kalakasan. Kasi syempre, pag yung maraming nagiging nakaka-appreciate sa'yo, syempre, dumarang sa pag-ibig. Experience.
Bakit yumuko ka? Ikaw? O, kaya Owa, isang lalaki naman. Sa akin po yung yung pagmamahal para sa akin ibinibigay po na walang kapalit. Kasi una po, minahal tayo ni Lord na kahit may kasalanan tayo o nagkakamali tayo, una na tayo nanibig bago tayo nanibig ng iba. Yan! Eh, kay Kuya Marvin kaya. Okay na po. Pagtapos niya, huwag na kayo magamba. Ganong kabigat, for me po, it's absolute and infinite. Ibig sabihin, yung love is, kumbaga, absolute, hindi nagiging, kumbaga, walang negative vibe, walang, basta gayon, absolute, ibig sabihin, mas positibo lagi, and then infinite, hindi masusuka. Yun po. Yan. Alam niyo po, kung isipin po talaga natin, ikaw Ellen, may gusto ko sabihin. Kung titignan po talaga natin yung salitang pag-ibig, minsan, tama po yung sinabi niyo na minsan nalalagyan natin siya ng sukatan, minsan nilalagyan natin siya ng boundary, minsan binibigyan po natin siya ng kontrata, pero tandaan po natin, yung ginawang pag-ibig ng Diyos sa atin, hindi po niya sinukat kung gaano kalaki, kung gaano kaliit. Kaya anong sabi ng Lord sa atin? Sabi doon, una, from the 1 Corinthians 13 verse 4, ang pag-ibig ang pinakamataas na kaloob ng Diyos. Pag binasa po natin yung verse 4 ng 1 Corinthians, sinasabi po doon, ang pag-ibig ay mapagbata, mapagtiwala, puno ng pag-asa at nananatili hanggang wakas. Yan. Mga kapatid, alam natin, hindi po perfect minsan ang relationship, lalo na sa mag-asawa. At lalong higit, walang forever sa mga boyfriend and girlfriend. Kung mag-asawa ka, nag-aaway pa, lalo mag-boyfriend and girlfriend pa. No. Pero ang sabi ng Lord, ang pag-ibig, siya yung laging nag-umuunawa at nagpapasensya. Ang pag-ibig, ito yung, sabi nga doon, hindi marunong magmalaki. Amen. Sino mayabang pagdating sa pag-ibig? Ikaw? No. Kala mo lang, naintindihan mo sinasabi ko, no? Sabi ng Lord, ang pag-ibig, yung salitang pag-ibig, ito yung pinakamataas in the highest way, on the highest worship, in the highest praising natin sa Lord. Dahil kaya natin ito ginagawa, dahil mahal natin ang Diyos. Amen. Hello? Kaya, pag kayo nagpupulit, sinasabi nyo, mahal ko si Jesus, dapat hindi mo tayo nahihiya. Lalo na sa inyong mga asawa, hindi kayo dapat nahihiya yung asawa nyo, nakakasama nyo, o nagiging kasabay nyo isa sa inyong paglalakad. Kasi nakakita po natin dati, di ba, pag nagbili ka ng mga boyfriend and girlfriend, napaka-very sweet. Laging magkaakay, laging mag-abarsyete. Pero nung nagkaroon na ng nag-asawa na, nagkanak na, dati, ganito ang lakad-dilig. Sabay lagi. Pero nung mag-asawa na, gano'n ang lakad. No. Gano'n na yung lakad. Bakit? Dahil medyo magabagal na yung babaeng lumakad. Sasabihin mo na lang, bisan mo! Bakit mo? Nawawala na yung salita, pagmamahal. Dati, lagi mo sinasabi ko, Lord, Lord, I love you.
Pag sa misis mo, lagi mo sinasabi sa girlfriend mo, love, I love you. Pero nung medyo nagkaedad-edad na, wala na nagsasabi ng I love you. Kung masabi man, once a month. Hindi minsan, once a year. No. Sino na yung once a year na nasasabihan ng asawa? Diba? Pero kung merong isang sitwasyon. Nung ang buhay na sa garden, nag-abroad po yung lalaki. Nag-abroad at Japan. Every time na po yun ay magbibideo o mag-voice tape, dahil wala pa po namang cellphone that time, every time po yun ay mag-voice tape yung babae, may background pa. Ang background po noon ay yung Unchained Melody. Binabackground noon po siya ng Unchained Melody. At lagi po namin narinig habang nag-voice tape, lagi I love you dun sa lalaki. Eto si Steph. Nung umuwi yung lalaki, na hindi na mag-abroad. Nakita namin yung difference. Sabi namin nung, ako po personally, kasi nung time na yung Christian na rin ako, kinausap ko po yung babae. Sabi ko, ate, bakit nung nasa abroad si kuya, lagi mo sinasabihan ng I love you? Pero nung nandito na, lagi mo nang pinapagalitan. Parang baliktad yata ako. Diba? Ano ba mahalaga sa'yo sa kanya? Yung hanap buhay niya o yung katawan, yung pagkatao niya? Paano ka makulit? Ate, pinakasalan mo yan. Katulad ng pagmamahal at pagpakasal sa atin ng Lord. Nung tinanggap po ba tayo ng Diyos, mabait tayo. Sino nagsasabi na siya'y mabait nung siya'y tinanggap ng Diyos? Pwede lang kunin. Wala, di ba? Walang mabait. Nung tayo tinanggap ng Diyos, makulit tayo. Ang totoo, marami pa tayong mali. Pero, minahal tayo ng Diyos, inibig tayo ng Diyos. Ganun din doon sa tao na minamahal mo ngayon. Hindi lamang po yung itsura niya ang pinakasalan niyo. Ang minahal niyo, maging buong pagkatao at lahi niya ay minamahal mo. Kaya, ano sabi ng Lord? Ito yung pinakamabigat. Yung magsabi ka ng I love you, pero yung pag-I love you mo kay Lord, pag-I love you mo doon sa taong mahal mo, ala pala sa puso, kundi nasa puso lang po natin. Ano po yung pangalawa? Sabi ng pangalawa, ang tunay na pag-ibig ay susi ng pagkakaisa. Yun po yung sinasabi ng Colossians 3 verse 14. Ang pag-ibig ay nagbubukod sa lahat ng bagay. Ito ay nagbibigay ng kapayapaan na nagmumula sa Diyos. Sino pa po masaya ang tahanan? Sino po yung tahanan na may barrier na? Diba? Ang sabi po ng pangalawa, ang tunay na pag-ibig ay susi ng pagkakaisa. Masaya ka pag makapal ang wallet mo. Diba? Bakit ka masaya? Maraming laman. Resibo ng ilaw, resibo ng tubig, hindi pala pera naman. Di ba? Pero pag wala ka ng pera, masaya ka pa ba kasama mo yung asawa mo? Hello? Wala na. Tumahimik na lahat. No? Tumahimik na lahat. Sabi na Lord, susi. Katulad ng Diyos na siya naging katulad ng inawit, pag-ibig lang ang susi ng lahat. Di ba? Ang siyang nagpupuklot. Siyang nagbabayin sa atin. Siya yung nagpo-protect sa
atin. Siya yung nagbe-bless sa atin. Hindi lamang tayo tinignan ng Diyos na makita natin yung kanyang pag-ibig dahil lang sa bagay ng mga pagpapala. Kaya ngayon lagi ko nasasabi, yung sinabi ni Hope, bakit hindi mo kayang papurihan ng Panginoon kung wala kang pagpapala? O walang biyaya? Yun yung sabi niya sa kanyang asawa. Dahil naramdaman ni Hope kung paano siya kamahal ng Diyos. Kaya, ang sabi nga doon sa 1 Corinthians 13 verse 13, ang tunay na pag-ibig ang siyang pinakamahalagang bagay sa lahat ng pagkakataon ng ating buhay. Ano sabi doon? Mananatili ang tatlong ito, ang pag-asa, pananampalataya at pag-ibig. Ngunit, ang pinakadakila ay ang pag-ibig. Pag wala ka ng pag-ibig sa taong kasama mo, ano nangyayari sa loob ng buhay mo, sa loob ng tahanan, kinikilusan mo. Wala nang pagkakaisa. Napapagod ka na, napapagod ka na. Diba? Lalo na yung mga nagpapalaki ng anak. Minsan, pagka yung mga, lalo na sa mga young adult natin, yung nagpapalaki ng anak, tapos wala yung kasama mo sa bahay. Sasabihin mo, hiningi ko kay Lord itong baby na to eh. Pero pag napapagod, di ba? Kinukurot. Pero pag nandun yung sabi, baby, halika dito, laro tayo. Sumura. Di ba? Ikaw Kuya Uwa, pag-alaga mo kay Luna, nakukurot na. Di ba? Kuya Uwa, ha? Sinasimulan mo na, 5 buwan pa lang si Luna, ha? Di ba? Pero tayo na minsan, hindi po tayo kinurot, pinalo ng ating Diyos. Pero doon sa teksto natin, ang sabi, pinapaalalahanan tayo lagi ng Panginoon. Ipinapakita ng Diyos sa atin kung paano tayo ay nagkakamali o nagkukulang. Kaya, ang sabi doon, ang tunay na pag-ibig sa 1 Corinthians 13, ito yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin at ito yung pinakamahalagang nagpapakita ng pagkatao natin. Ano yung sabi ng mga ng Lord sa atin? Ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating ibigin natin ang ating kapwa gaya ng ating sarili. Sino po yung nagagalit sa kaaway? Wala na, di ba? Meron akong, hindi ko po alam, pero hindi ko naman personally na nag-share lang sa akin ni Ate Tonet kahapon. Sabi niya, doon sa mga nagkukwentuhan, sabi niya, napakahirap mag-stay doon sa church na yun. Sabi ko naman kay Ate Tonet, bakit daw? Hindi ko alam, pero sabi niya, napakahirap manatili dito sa simbahan nila. Alam niyo po ba kung ano yung simbang pinutukoy nila? Alam niyo po ba? Hindi. Gusto niyo malaman? Huwag na. Huwag na. Di ba? Huwag na. Bakit kaya? Pero sabi ko naman, hindi lang siguro sila natutong makisama at matutong sumunod. Dinipensa ko naman yung simbahan. Kasi alam mo kung bakit? Yung simbahan na tinutukoy na yun, ito yun. Ito yun.
Sabi ko, mapagmahal ka ako ang mga taga-inamon. Hindi lang nila nakuha ang kaliti. Amen ba? Parang ayaw niyo Mapagmahal po ang mga taga-inamon. Amen? Parang dito lang malakas, dito mahina. No? Mapagmahal ang mga taga-inamon. Sabi ko nga sa kanila, hindi nyo lang nakuha ang kanilang kaliti. No, hindi lang nila nakuha yung kaliti. Bakit? Baka siyempre, hindi na iiwasan. Baka sa mga panahon ng ating mga conferences, sa mga panahon ng mga meetings, nagkakaroon ng misunderstanding. Si Miyembro Patola, si Pastor Patola din, nagkapatolahan na. Naimiswa. No, nalagyan ng miswa. Nainupo. Pero ang totoo, sabi ko nga, hindi ka ako ngayon ang pagkakakilala ko sa kanila. Okay, negative. Pero sabi ko, sa panahon ko ngayon, nakita ko yung positibo. Kaya mga kapatid, sabi nga ng isang miyembro na sa kapatid natin, Pastor, ako mapagmahal ako sa miyembro dahil sa magagawa. Kaya lang hindi nila ako naiintindihan. Nung inanalyze ko po siya, sabi ko, bakit hindi siya maintindihan? Alam niyo kung bakit hindi siya maintindihan? Kasi mataas siya magsalita. Malakas ang boses. Parang nagkukuman. Pero, pag tinignan mo, ni-realize mo, hindi naman pala. Apo. Kilala niyo naman yun. Kaya, ano sinasabi ng Lord doon sa pangatlo? Yung pananampalataya natin, o yung ang pinakamalaga dito, yung salitang magsalita man ako sa wika ng mga anghel at ng mga apostol, kung wala naman akong pag-ibig, baliwala siya. Mga magulang at kapatid, tanda po natin lagi. Sabi ko nga, honestly, nung unang pupunta ako dito, medyo ilan din ako. Sabi ko, Lord, bakit magpupunta ako? Kasi nga nasa narinig ko. Pero nung ako na nandito, napatunayan ko na mapagmahal ang mga taga-inao. Pero pa kayo naman sarili nyo. No. Okay. Yung palakpak nyo, palakpak ng pilit. Para napilitan lang kayo magpumalakpak. No. Mapagmahal ang mga taga-inao. No. Amen? Amen. Kaya pag ako pinalipan nyo, bahala kayo. At sabi nila dito, ang tunay na pag-ibig ay nagpapatawad. Patawarin po natin sila, hindi nila nalalaman ang kanilang ginagawa. Amen. Hello? Patawarin po natin sila sapagkat hindi nila nalalaman yung kanilang ginagawa. Amen po. Kaya sa Lord, ang tunay na pag-ibig ay nagpapatawad, hindi nagtatanim ng galit o ng sama ng loob. Ano sabi mo, Tilen? Tumutubo daw pag daw na itanim. Huwag mo niyong hayaang tumubo, bulutin niyo agad. Diba? At yun po yung katotohanan. Pag ang isang tunay na nagmamahal ay marunong magpatawad, sabi nga ni Ate Marika, tanggapin mo kung ano sa accusation. Kasi pag ang tao ay tinanggap mo ng buong-buo mo rin siyang mamahalin at buong-buo mo rin siyang mapapatawad. Sabi nga ng Lord lagi sa atin, forget the past. Kalimutan mo yung nakaraan. Doon ka sa tumingin sa mga bagong bagay na ginagawa ng Diyos. At yun po, yung sinasabi ng Diyos sa atin, doon sa 1 John 4 verse 8. Sabi doon, ang pag-ibig ang nagpapatawad sa mga
At ito ay nagbibigay ng bagong pag-asa at kagandahan sa kanyang buhay. Mga kapatid, kung bakit hindi natin nabibigay o hindi tayo binabalik ng Lord sa ating mga buhay yung mga nais natin. Sabi nga ng Lord, kasi nga, hindi tayo, kung meron man sa atin, baka hindi pa tayo nakapagpapatawad. Patawarin niyo po yung katabi niyo. Sabihin niyo nga doon sa katabi niyo, pinapatawad na kita kahit ano ginawa mo sa akin. Diba? Yung ngiti ko, dapat nakangiti talaga, ha? Hindi, pinapatawad na kita. Sabi ni Pastor. Hindi po gano'n. No. Hindi po naiwasan kahit sa isang pamilya, sa isang magkakapatid, sa isang grupo, sa isang samahan, ang hindi nagkakaroon ng misunderstanding o miscommunication. Pero ang pinakamaganda sa isang Kristiyano, madali po madaling magpatawad at madaling lumimot. No. At ika, nakalimutan mo na ba? Di ba? Madali ang lumimot. Hindi mo na dinadala-dala yun. And then, manguli, ang sabi ng Lord, ang tunay na pag-ibig ay nagbibigay ng tunay na lakas at kasiglahan sa ating mga puso. Mga magulang at kapatid, sa umagang ito, tandaan po natin lagi. Para hindi ka po magkaroon ng sakit sa puso. Sakit, para hindi ka po magkaroon ng anxiety. Para hindi ka po magkaroon ng nervous breakdown. Para hindi po tumaas ang BP mo o maging magkaroon ka ng hypertension. Ang sinasabi po ng Lord dito, mahalin mo yung dapat na tao na hindi katanggap-tanggap. Sapagkat kung paano mo siya minamahal, na tayo sinasabi natin sa ating sarili, bakit ako tinanggap ni Jesus? Bakit ako tinanggap ng Diyos? Pero hindi ako katanggap-tanggap. Pero tandaan po natin, ang Diyos ang unang nagmahal sa iyo bago ka pa lamang natuto magmahal sa kapwa mo. Ang Diyos ang unang nagpatawad sa iyo bago ka pa lamang natuto magpatawad sa mga taong nakasama sa iyo. At sa umagang ito, tandaan po natin, ang sabi ng awit, talikuran man ako ng mundo o ng mga taong sinasabing mahal ako, pero may isang Diyos na hindi tatalikod sa iyo sapagkat ikaw ay mahal niya. Ikaw ay kinakalingan niya at ikaw ay patuloy na pagpapalain niya. Ang pagpalang malupo sa ating lahat. Ate si Jane. At habang po tayo mamaya sa ating awit ng pagtatalagan pasasalamat, ay magkakaroon po tayo ng special offering para sa mga kabataang may gulang. Ayan, belated Happy Hearts Day po sa ating lahat. Tinatawag ko po yung sub-pastor. Dahil may asawa din si pastor, so iba po muna yung pastor-pastora natin. Marvin. Tapos lahat po ng may kasamang asawa, inaanyahan po namin pumila sa likod. Yung mga asawang lalaki, puntahan niyo na po yung asawa niyo at kayo po ikakasal muli. Ha? Ay, pag naka-video call, pwede rin naman. Tawagan niyo po yung mga asawa niyo, yung mga LDR. Pwede po isama yung cellphone. Ako, ayaw yata.
Nabilan niya na daw po mga asawa. Tapos pila na po sa likod. Kuya tayo, puntahin mo kayo doon sa likod. Maricar, ayun na, tawagan niyo na. Ayaw na signal. Pam, Tita Jing, dito na kayo sa harap. Ay, yung couples offering po, i-ready nyo na din po, 10 pesos per year, per couple, para dire-diretso po tayo. Salamat! Ready na po ba kayo balikan yung panahon na unang kayong nag-aido sa inyong mga asawa? Ayan, ako muna po ang magiging... Ayan, magandang umaga po. Sige po, mag-partner-partner na po tayo. Then mag-start na tayo. Sino? Pwede yan. Ha? Baka magkapalit-palit na po ng asawa. Hawakan niyo na po yung asawa niyo. Ayan, sige po. Ang pagmamahal ayon sa unang Korinto, Kabanata 13, ay hindi nagmamagaling, hindi naghahangad ng pansariling kapakinabangan, at hindi mabilis magalit. Ang pagmamahal ay puno ng pagpapatawad, ng pag-uunawa, at pagpapahalaga sa isa't isa. And with this renewal of vows, ito ang muling pagpapaalala sa inyo ng mga pinagsamahan ninyo bilang mag-asawa. Lahat ng magagandang alaala, pati na rin ang mga pagsubok na nagpatibay sa inyong relasyon. Sa bawat paghihirap at tagumpay, ang inyong pagmamahal ay nagsilbing gabay at lakas upang magpatuloy kayo sa inyong landas. Tinatawagan po natin Mr. and Mrs. Joshua de Guzman. Palakpakan naman po yung mga nanonood ng Kasalang Bayan. Again, Mr. and Mrs. Joshua de Guzman. Ayan. Parang hindi na matamis. Siya. Next, Mr. and Mrs. Oliver Gatus. Ako, parang pakainin niyo po yung mga tagapalakpak niyo mamaya sa reception. Medyo mahina po yung palakpak nila. Mr. and Mrs. Joselito Salonga. Mr. and Mrs. Federico de la Cruz. Mr. and Mrs. Jerry de Guzman.
Mr. and Mrs. Mike Perez. Mr. and Mrs. Raven Tayao. Mr. and Mrs. Domingo Reyes. Mr. and Mrs. Jonathan De Gaspi. Mr. and Mrs. Greg Gatus. Mr. and Mrs. Lami Tayao. Mr. Jacob De Guzman and Miss Genevieve De La Cruz. Jennifer De La Cruz. Once again, Mr. Jacob De Guzman and Miss Jennifer De La Cruz. Mr. and Mrs. Amwer Laksa. Palakpak naman po dyan. Mr. and Mrs. Teojo Pronevo. Mr. and Mrs. Teodoro Pronego. Kinikilala din po natin kahit hindi nila kasama ang kanilang kabiyak, Mr. and Mrs. Benigno Tayao. Yun po ang assignment nyo next week. Isama nyo na po ang inyong mga asawa para
hindi po tayo mag-isang. Sunod-sunod na po namin itong tatawagin since wala po yung kapal. Mr. and Mrs. Teddy Santos. Next po, Mr. and Mrs. Billy Reyes. Once again, Mr. and Mrs. Lucky Tayaw. Hindi mo yung asawa. Totoo yung sinabi ni Pastor, may nauuna na pagkasila. Dito po muna. Naiiyak si Kuya Lucky. Huwag kayong magulo. Picture po. Dito po kayo harap. Naiiyak si Kuya Lucky. Ayun, nalaglag yung belo. Wait lang po. Okay, smile. Sige po, Mr. and Mrs. Lucio Reyes. Next po, Mr. and Mrs. Freddy Gutierrez. Mr. and Mrs. Renato Salvador. Lorraine. Mr. and Mrs. Jojo Canidio. Mr. and Mrs. John Rodriguez. Mr. and Mrs. Jonathan Rodriguez. Mr. and Mrs. Frank Retuya. Mr. Aldrin Pascual and Miss Aina Santaines. Eh, naiiyak po talaga yan si Ahin. Mr. and Mrs. Mike Perez. Mr. and Mrs. Jeromil de Guzman. Joke lang! Ayan, ngayon po. Ngayon po, magharap po ang mag-aasawa. Yung mga wala po asawa, gilid na lang po muna. Sorry. Meron pa po kami mga sobra. Mamaya po yung mga hindi pa po natawag. Sige po, pwede na po magharap ang mag-asawa. Magharap po ang asawa para po kung nagsasabi po ng vow. Yung mga wala po asawa, sa Lord din na lang po sabihin yung vow. Ulitin niyo lang po yung sasabihin ni Pastoran Marvin. So, sundan niyo lang po ang aking sasabihin. Humarap po kayo sa inyong mga kabiyak. Ayan. Sa harap ng Diyos, ipinapangako ko na mamahalin kita ng tapat at walang kondisyon. Gaya ng sinabi sa unang Korinto, Kabanata 13, magiging matiyaga at mahinahon ako sa iyo. Hindi ko hahayaan na ang gali ko anumang pagsubok ay maghiwalay sa atin. Makikinig ako, magpapatawad, at palaging magsusumikap na maging mabuti at maunawain. Mamahalin kita sa kabila ng lahat. At ang pagmamahal na ito ay magsisilbing gabay natin sa lahat ng hamon ng buhay. You may now kiss your bride. Si Lola na una na. Excited. Siguro, Isa pa daw po. kiss mo, kiss. Yay!
Okay. Nakakarami na po kayo, wala na po mamaya. Sino po dito yung pinakamatagal ng kasal? Ilang taon na po kayo? 54. 54 years. Sino naman po yung pinakabata? Pinakabagong kasal? Ilan? Picture po muna. Tapos maiwan po si Lola Domeng saka si Lola Rebel. Sige po, once again, palakpakan naman po ang mga lumang kasal. Picture po, press po tayo sa gitna. Yung mga naiyak po, parang ngayon talaga nagkasal Pakita niyo po yung ref magnet. Pag wala po kayong ref, sign po na bumili kayo ng ref. Para madikit niyo po. Compress po tayo. Pwede po sa taas yung mga iba po para makita. Kabihan niyo po yung mga kabiyak. Yung mga walang kabiyak magsama. Si Maricar at si Aina. Ay, naka-video ko na pala. Okay, pakita niyo po yung ref magnet. Pagdamutan niyo po ang aming nakayanan. 1, 2, 3. Okay. Ngayon po yung i-interview ko lang po saglit. Sa The Boss. Pinakamatagal daw pong nasasakal at pinakabagong nasasakal. Konting interview lang po. Sa 54 years ng pagsasama nyo, ano po yung pinangangawakan nyo para lagi pa rin matamis at parang bago yung relasyon? Para po sa mga bagong kasal ay meron silang baunin. Kasama naman. Ang aming pinangahawakan ngayon nasa panatang sabatan na ang pinagsama ng Diyos ay mapagkakawin. Sa amin po, kahit na madalas kami nag-asok po sa nagsisigawan, lalo na ngayon matanda na, dahil mahina na yung kanyang tenga. Pero ang patuloy po na nagbibigay sa amin, at masarap yung ating kami magkasama. Dahil ang Diyos ang nasa pagitan namin. Ang Diyos ang nagbibigay sa amin at hindi kami napag-iilanay ng anumang mga pagsubok. Sabi nga ay ang pag-ibig ang susi ng lahat. Yun. Dito naman po sa ilan, mag-1 year pa lang. Mag-1 year pa lang. Opo, pwede na po mo po. So mag-1 year pa lang, nagsisisi na po kayo. Joke lang. Hindi, ano yung pinakagusto niyong character ng asawa niyo na nagpaibig o bakit niyo siya minahal? Kami din magawa niya, parang kami 54 years. Ayan, ano yung pinaka-ugali na hanggang ngayon? Siguro si Owa kasi, bago kami kasal, 5 years na kami mag-girlfriend boyfriend. Marunong siyang makinig kahit noon pa man. Basta lahat ng pagtatalo natin at saka yung pagkakaunawaan, marunong siyang makinig. Lagi siyang may tenga kapag nagsasalita ako. Kaya ayun, sana sa tagal ng panahon ay hindi yung magbago. Tsaka syempre, nagpa-kumbaba siya. Kumbaga nilunok niya yung pride ng pagiging isang lalaki para magtagumpay ako dun sa kanilang salamat sa sa paglunok ng pride mo. Bilang dapat ikaw halipin ng tamanan, pero dahil binigyan mo ako ng daan para magtagumpay ako dun sa karerang gusto kong huwag ka naman niya.
Isa akin po, ano. Sige, kumanaya ka lang. Hindi, yung sa akin yung gusto akong mga Yasmin. Yung pagiging maalalahanin niya sa akin. Naalala ko na nagtatrabaho pa ako sa Bapti. Dati bubuksan ko yung namin ko. Mahiyan na may pagkain ako lagi. Napakarami kong katangian ni Yasmin na gusto ako. Kahit po yung mabisitan, napabalance din po kasi nakakatulong din po na mapatatag po ng relasyon mo. Hindi lang po yung maganda na ugali yung dapat tingnan natin. Hindi na rin po sa mga yung mga gaya po nung mag-apitin o yung hindi na po nakausap. Yung mga ganun po. Isa rin po sa napapatatag ng relasyon. Kasi rin po mauunawaan na hindi na sa puro sa magagandang bagay na sipin dapat. Ito lang po sa akin. Ayan, salamat po sa ating mga magkakabiyak. Yung offering po ay sa awit na lang po ng pasasalamat natin dalhin. Sige po. Sige po lahat mo na magkakapartner. Ay tumayo po sa inyong mga pwesto. Pero huwag niyo po makalimutan yung 10 pesos per year. Para na-hold up tayo dito Yan. Sige po, ay lahat po na magkakapartner. Masama mo na po yung mga partner kung kayo po ay magkahiwalay. Si Lord po ang nakakaalam kung ilang taon na po kayo nagsasama. Asa na po? Kuya dito, pagtabihan mo naman si Ate Dalia. Nakatingin na sa'yo si Ma'am Dalia, Kahit po yung mga wala yung kapartner, pwede po kayong tumayo. Nasa susunod na linggo, sabi nga ng ating sisi ay makasama niya na. No. Kuya Jerry, tabihan mo si Ate Marian. Hindi ako natutuwa sa iyo. Yung sinabi mo kanina. Sino ba? Yan. Kaya tinit, pwede rin kayo tumayo. Okay, let's pray. Aming Diyos, patuloy po kami nagpupuri at nagpapasalamat sa iyo sa umagang ito. Katulad po ng aming narinig na yung mga salita. Ang pag-ibig ang isa sa pinakamahalagang susi, sandata, maging gabay, maging o Diyos na maging tungtungan upang ang bawat mga anak mo na nagmamahal ay patuloy na magkaroon ng pagpapasakop na may kagalakan ng matuhaan sa bawat puso at sa bawat isipan. Panginoon, salamat po sa bawat anak mo na patuloy na ibinibigay ang pinakamalaking sakripisyo, pinakamahalagang sitwasyon ng kanilang mga buhay. May mga kamalian, may mga kalungkutan, may mga hindi pagkakaunawaan. Pero ang niniwala kami, dahil sa tatag ng pag-ibig at pananampalataya, kung bakit patuloy na lumalago, yumayapo, at patuloy na umuunlad ang kanilang mga buhay bilang magkabiyak, bilang mag-asawa, bilang o Diyos na pamilya na patuloy ng binuo para sa kanilang mga buhay. Salamat po, dalangin ko namin sa lahat ng mga anak na ito, ikaw ang mahayag, ikaw ang tunay na may tataas, ikaw ang tunay na mapararangalan. Ito po'y aming panalangin na may pagpapasalamat sa pangalan ni Jesus. Amen. Okay po, habang umawit po tayo ng awit ng pagtatalaga, ay sasabayan po natin ang opening ng mga bayan.
manalangin na may pagpapasalamat sa tunay na pag-ibig na ipinagkaloob ng Diyos sa ating mga buhay na tayo kanyang binuklod, pinagpala at patuloy na pinaingatan. Oh, to be my blessed Savior, I surrender all. Oh, to Jesus, I surrender now. I give the ng aming mga buhay. Salamat sa iyong pag-ibig. Salamat, O Diyos, sa tunay na pagmamahal. Salamat sa patuloy na pag-unawa na kahit alam namin, O Diyos, minsan bilang kami yung mga nilikha at napinili na maglingkod. Kung paano kami minsan ay nagiging mabulit, nagiging matigas sa ulo, nagiging pasaway sa mga bagay na dapat namin gawin. Pero patuloy mo ipinadarama sa amin ang iyong pag-ibig, ang iyong pagmamahal, ang iyong pagkalinga, at ang iyong pagpapala. Panginoon, nawa sa amin narinig na mensahe ng mga salita. Minsan, nangyayari sa loob ng aming mga tahanan ang di pagkakaunawaan, hindi pagkakaisa. Pero ang paalala mo sa amin sa umagang ito, tinanggap mo kami kung ano kami. Tinanggap mo kami kung anong mga kahinaan at ang aming mga kakulangan. Kaya nawa, sa loob ng aming tahanan, matanggap din namin kung ano ang kahinaan, ang kakulangan ng bawat isa. Dahil ang mga taong ito na pinagkatiwala mo sa amin ay mga taong aming mahal. Mga taong patuloy na pinapahalagahan namin. Mga taong patuloy na naging bahagi ng aming buhay pananampalataya. At naging bahagi ng aming buhay na may pagkakakilala sa iyo. Panginoon, pagpalaan mo po ang bawat isa sa iyong mga anak sa umaga nito. Nawa, ang kadakilaan mo, ang kabutihan mo, ang siyang mananatili sa aming mga buhay. At kaya namin pagsigawan sa lahat ng maraming tao na ang iglesia ng Inawang United Methodist Church ay isang iglesyang nagmamahal. Isang iglesyang patuloy na laging umuunawa. Isang iglesia na laging patuloy na nagpaparaya, nagpapatawad, at nalitikid. Isang iglesia na patuloy na kumakalinga sa anumang sitwasyon, anumang pagkakataon. Laging makita sa iglesia ito sa bawat kapatiran, sa bawat mananampalataya ng iglesia ito, ang positibo at ang patuloy na pakikiisa na ikaw ang Diyos na kanilang aming tinanggap, o yung Diyos na aming tinanggap upang patuloy na maghari sa aming mga puso at sa aming mga isipan. Panginoon, salamat sa iglesia nito na patuloy na bumukupok sa bawat isa. Salamat sa iyong dakilang pag-ibig na patuloy mong pinapaalalahanan ang bawat kamalian at pagkukulang ng bawat isa. At naniniwala po kami
Uuwi kami sa aming mga tahanan, katulad po ng aming narinig na yung mga salita. Hindi kami titingin sa kamalian ng kakulangan ng bawat isa, kundi ang titignan namin kung gaano mo kami kamahal, kung gaano kakabuti sa buhay ng bawat isa. At ito'y isusukli namin, ibabalik namin sa lahat ng mga taong aming nakakasalamuhan. Salamat po sa bawat pagpapala. Salamat sa bawat kalakasan at kalusugan na pinagkakaloob mo sa bawat anak mo na may mga karamdaman. At dalangin namin, O Diyos, na nawa ang aming buhay ay patuloy na bigyan mo pa ng tunay na kagalangan at ng tunay na kaunawaan. Kasama na rin, Panginoon, ang aming mga kapatid na magdiriwang ng kanilang kaarawan. Panginoon, salamat po sa kanilang mga buhay. Salamat sa patuloy na mga pagpapala, karunungan at kaalaman. At salamat sa bawat pagtugon sa kanilang mga pangarap at mithiin. At dalangin po namin, O Diyos, sa aming pag-iwalay, Ikaw ang may tatakhan, Ikaw ang may tataas, Ikaw ang tunay na mapapapurihan. Sa inyo kami, Panginoon, nagtitiwala ng lubos at nananalig ng lubos at matatapat ng lubos, sapagkat ang Diyos na aming tinanggap, na siyang tumanggap sa bawat isa, ay Diyos na buhay, nagpapala, nag-iingat mula ngayon at magpakailan-kailan paman. Amen. Amen. Diyos na buong sa lilikha, purihin sa kalangitan, Ama, Anak, patuloy po natin tanggapin ang pag-ibig na patuloy na laging lumilingap at nagbabantay. Pag-ibig na lagi nangangalaga at nagkakaluto. At pag-ibig na lagi nagbibigay ng kalakasan at kagalingan sa ating mga pisikal na katawan. Sa dakilang pag-ibig ng Diyos Ama, ng Anak at ng Banal na Espiritu, ay patuloy natin mararanasan. Mula ngayon at magkakailan-kailan paman. Amen. Pagpalain po tayo ng Diyos at tunay na mapagpalang umaga po sa ating lahat.